Okay, magandang umaga po sa ating lahat. meron lang tayong panoorin na video kung saan itong si Sas Rugando Sasot na hinamon siya ng debate dito sa isang bangag na vlogger. Sinunog ni Sas. Itong hindi ko nga kilala ito yung panot ito si Bro Hayes. Nilamon ni Sas. Alam nyo, no? Kung ikaw bangag vlogger ka tapos makipagdebate ka kay Sas Rugando, para ka ng anong tawag diyan? Para kang para na ring tinapos yung buhay mo. Hindi mo ba kilala si Sas? Si Sas Rugando po ay isang expert po diyan sa mga usaping mga diyan sa West Philippine Sea, yung mga geopolitical na mga usapin, di ba? Nakipagdebate ka pa. Mamaya ipapakita ko yung video na yan kung paano sinunog ni Sas Rugando itong tinatawag na bangag vlogger na si Bro Hayes. Mamaya ipapakita natin yan. At pangalawa natin pag-uusapan ay kung maalala ninyo yung ating vlog kahapon ay sinabihan ni Auntie Claire Castro, attack dog, na may attack dog talaga. Sinabihan ni Auntie Claire, attack dog, na itong si Attorney Harry Roque ay sinungaling at fake news. Ngayon naman, ay si Attorney Harry Roque rumesback na. Okay? At sumagot sa mga banat ni Auntie Claire tungkol sa fake news issue. Okay? So yun po ang ating pag-uusapan ngayon at panunuorin, no? Kasi maganda, mainit itong debate rin ni Sas, no? At mainit rin itong reply ni Attorney Harry Roque. Ayan, yung narinig nyo ba yung small na sound? Yung baby ko yan nasa likod. Nagising Okay? So, ayan, no? Bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam na ito na po ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Like and share. Ayan. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time na napasilip dito sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. At kung nakasubscribe na kayo sa akin, ay updated na kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? So, subscribe na ba lahat? Okay? So, ito, unahin muna natin kung paano po sinunog ni Sas Rugando itong tinatawag natin bangag vlogger na si Bro Hayes. Ito. Panoorin natin. To really push back. No? Hindi makipag-away pigilan lang. Yung nagsasalita na yan, yung panot na yan si tinatawag nilang Bro Hayes. Hinamon niya si Sas Rugando, pinagtawanan lang siya. Sunog na sunog. Sobra ng pagka-agresibo ng mga kapatid nating mga inche sa West Philippine Sea. Ito ang debate ay tungkol dito sa West Philippine Sea. Thank you. 10 minutes ba ako? Okay lang na sumobra, hindi naman natin kailangan magmadali. Okay. At napaka-importanting issue ito ng ating bayan at Yes. Dapat talaga itong pag-usapan. So, Brother Hayes, bago ako magbigay ng aking kuro-kuro, dapat magtanong muna ako sa iyo, no? Dahil No, we will have a question and yes, answer later. exactly. So after the speech, dapat may question yung susunod. Oh, So let me begin my question with this, Brother Hayes, because I would like to represent your position as charitable, as fair, and as truthful as possible. Okay? Thank you. So my first question is, your proposition, yung in-offer mo sa akin proposition, said that the problem is China's aggressive expansionism in the WPS, and that the Correct, solution is to push back,
And the best tool for you in order to pursue that solution is to strengthen military alliances. Did I represent your proposition well? Well, not only military alliances. Let me just be clear. Yeah. Tawag dito, we involve the international community, means Okay. filing cases. Filing in cases, okay. international courts, yeah. Okay, so Those- military alliances and filing cases. Okay, thank you. Yeah. Alright. So, yun lang yung mali sa akin. Hindi ko na-involve yung other thing. So, but for you, Yes. Mhm. so, how does a successful pushback look to you? What would we see if the policy is successful? Now, Hindi na makasagot. sinabi ko na national territory natin yan, di ba? But throughout the years, we never kicked out anyone from the West Philippine Sea. Okay. No, napakabait natin na bansa eh. We allowed, kasi alam natin may mga dispute dyan. We even signed the UNCLOS, no? Because we want to submit our position sa International Tribunal para sila talaga yung mag-decide. Now, para sa akin, ang successful na pushback is that we go back to the status quo, yung walang militarization, no? And walang mga Coast Guard na nangahabol, yung nakakapangisda yung mga mangingisda natin. Okay. And yung mga resources dyan would be shared. If possible, kasi claimants na tayo dyan lahat eh. Okay. No? Wala tayong effort na ginagawa. Napaalisin sila dyan. Ang problema kasi ngayon, tayo na yung pinapalis. Atin yan, pero tayo na yung pinapalis. So, to answer your question, yun, no? Ang successful is that we go back to the peaceful, community fishing, yung mga nagtutulungan tayo, and we share all the resources that is available Okay. sa parte na yan. Okay, so let me just clarify if I understand your position well. Mhm. A successful end goal for you ng iyong solution. So your solution is, as I will go back, is to strengthen military alliance and to file cases. Correct? But, And ang end goal niyan, as I understand what you said, is for us to be able to share the resources with other claimants and No, that we will matigil not and be in- wait, let me finish. This is my time. So, and then we would have there's no more militarization at wala nang mga habol na Coast Guard. Correct? Did I understand? Correct. Okay. Yes. All right. Thank you. Brother Hayes, what is the test of a good policy? Na. Patay what is kayo. what? What is the test of a good policy? What is the best? No, what is the test of a good policy? How will we know if a policy is good? What is the test of a good policy? When it benefits both parties, no, or all parties that involved in kung saan mo gagawin yung palisiyan yan. Okay. If that promotes peace, it promotes kaayusan, order, magbe-benefit lahat, that would be the best policy. Okay. So, going back to your statement earlier, you showed a map from Spain, correct? Yes, that's the official map from Spain, correct? In international relations, what is the necessary condition for a territory to become your territory? I'm sorry, say again. In international relations, when does a territory become your territory? Well, Wala na, hindi na makasagot. Alam nyo, maraming nagsasabi dito na little knowledge is dangerous. Pakipagdebate ka pa kasi kay Sas? in our case, I can only speak for No. My question, Brother Hayes, is in international relations, when does a territory become your territory? When you annex, when you inherited from a colonial power, at you gained independence through conquest, maybe sa mga nakaraang gera,
Tapos hindi pa siya sure sa kanyang sagot. Kasi may maybe. And then you annex. I don't know. I'm not alam mo, hindi ako international relations expert. Okay. I'm basically just arguing yung position natin sa Pilipinas. Yeah, but you're asking. yeah, but I'm if just you're asking no. if you- No, wait. I'm just asking you a question. So it means that is it fair to say that you don't know when does a territory becomes a Hindi mo pa alam eh. Hindi mo pala alam. Bakit ka nakipagdebate? territory in international relations? In general, international relations, no. But sa Pilipinas, I know, yes. So, as I understand your position, you're arguing from the position of the Philippines, correct? Of course, yes. Okay. Yan ang, So, if proposition. if the Philippines put in its constitution, Hanggang ilang questions. No, because- Parang intindihan sa- because you will have the opportunity to grill me later Okay, go on. ahead. No problem. So, if the Philippines put the entire Pacific Ocean in its constitution as part of its territory, can it become its territory? No. Okay, so for you, the territory becomes a territory because it is included in the Constitution of the Philippines, correct? No. Yes. Okay. correct. Okay. So you mentioned earlier that the Spratly belongs to the Philippines because of the Washington Agreement. Yes. When Part of it, when, yeah. when did the Washington Agreement got It's in the concluded? 1900s. When? Right after the Treaty of Paris. 2 years after. 2 years after, so early 1900. Yes. 1900. 1900s. Yes. So are you aware of the San Francisco Treaty? No, I'm not aware of the San Francisco Treaty. Okay, so you're also not aware that in the San Francisco Treaty, What that is that? it ended the war with Japan. So it's in the 1950s, 1951, if I'm not Oh, mistaken. okay. Well, okay. It's not relevant to the 1935 Constitution. If that's what you're getting at. No. I'm not yet there. Don't Okay. don't put the horse before the cart. Okay. Okay. So in the 1951 San Francisco Treaty, that was negotiated with Japan, the Philippines is a signatory there, correct? San Francisco Treaty? Yes. Well, you can Google it. You can Google it right now. So No, it's okay. no, it's okay. So that we can be no. Imagine that one, nagdebate sila, pero hinayaan pa ni Sas na pwede siyang mag-google. Brother, so that we Can you ask the question again? The San Do you Francisco know- Treaty is between Japan and... it is the treaty that ended the war in the Pacific. So you can Google it. 1951 San Francisco Treaty. Okay, so yeah, it ended. Ang naalala ko sa history is that it ended when the Japanese surrendered. Yeah, because every war the ends with a destroyer. peace treaty. Yeah, but it happened in a boat, di ba? Yung sa barko. Yeah, so you know Ito ba yun? so there Is is that what you mean? so there is no I'm talking about the Okay. treaty that ended the war. Because Okay. every war So, ends what with happened then? well I'm asking you to Google it right now so that we will be No, it's factual. okay. I mean, you brought it up. I'm just yung argumento ko was based on the treaties. Bakit? Yeah, but I mean, I'm now questioning your argument with facts. So in order for you to know that I'm arguing based on fact, I'm asking you to Google Okay. right now the San Francisco Treaty so that you know what I we're trust talking you, about. Sas. I trust you. Pag sinabi Okay. mo yung totoo yan, okay, I will Google it later. Let's just Okay. move on. Okay, so do you know that the Philippines is a signatory to the San Francisco Treaty? I don't know. I think ang gera nun was between the U.S. Puro ka, I don't know. Wala ka palang alam. Ha? and Japan. Yeah. Bakit naging signatory? I'm not sure kasi I'm not familiar. I don't know. I'm not sure. Tapos nakipagdebate ka.
with the treaty itself. Ano bang pinag-usapan doon? Ano bang pinagkasunduan doon? Well, one of the things na pinag-usapan sa San Francisco Treaty is kung nino ibibigay ang Spratlys because Japan occupied the Spratlys during the late 30s until the war. Oh, okay. So kung dumiretso ka dyan, may sagot na siguro Yes, kaagad ako. yes. Yes, I know. Para No. sumpa. Don't put the horse before the cart because I'm just asking you a question. Okay. Okay, go ahead. I'm sorry. So, you know that the Philippines is a signatory there. No, I'm not aware of it. Well, it is a fact that the Philippines is a signatory to the Okay, San Francisco signed. Treaty. Okay. So- So, pinirmahan nila that they give the territory to Japan? No. Kaya nga, The San Francisco Treaty determines Pinagtawanan lang siya ni Sas, sa totoo lang. where the Spratlys would be given back after Japan surrendered it. Yeah, because they surrendered, of course. It was Yes. given back to the United States. Is that what? No. Was it? Given back? No. Given back to who? Well, if you... It didn't say. It didn't say. Pinapatriling mo pa, sabihin mo. No, it didn't, because you said that you know these things, so I expect that This you is know what I these know, things. Sas. If you're, kasi irrelevant yan eh. Why is it irrelevant? Why is it Because ang irrelevant? dispute, okay, I'll explain, okay? Because ang dispute nagsimula noong 1947. Okay. Do you agree? Between Okay? whom? When China claimed, they know na kiniklaim natin yan. They know that the- 1947? Kailan ba nila kiname yung mapa with the 9 dash line? Ang problema natin, little knowledge is dangerous. Ang dami mo pag hindi alam. Tapos makipagdebate ka. Brother Hayes, your time to present your position Okay. is over. It's my time to question you. You will be given a chance to question me as well later. Ang usapan natin, 3 question lang. Parang naging... Ay, wala po tayong interrogation usapan na, ito. wala tayong usapan 3 question. So, this is a debate because you said that you would like to argue based on fact. So, I'm asking Yes. you if That's you what I'm- So, I'm asking you we are given a chance to prepare for this debate, so you Yes. must know everything. So my Correct. question is, Mhm. do you know the San Francisco Treaty? I know, You don't know it. What I know is, hindi ko alam yung details ng San Francisco. Okay. So- Okay. So So you don't- Would you like me to continue? no. So you don't know it. Tapusin mo yung sagot ko. Okay. Okay? But I know na nag-surrender in Japan and they have to give up yung kasi in-occupy nila yung Spratly Islands during the World War II. And kasi nag-surrender sila, no? Basically iniwan nila yung claim nila doon. But ang original date ng dispute was yung claim But that's not my question. My question is, do you know the San Francisco Treaty? We answered that already. Let's move Okay, on. Sige. so I'm gonna move on to my next question. Do you know that the Philippines Okay. is a signatory to the San Francisco Treaty? I don't know. Okay, you don't know. So, Yes. do you know to whom the Spratlys was handed over during the San Francisco Treaty? I have no idea. Okay, so if the Philippines Oh, wala talaga siyang alam. O bakit ka confident? Mhm. owns the Spratlys, then it should reflect in the San Francisco Treaty, correct? It should, yeah. Okay, it should. Okay, my next question is on this one. Okay. Please define expansionism. Yung nangaagaw ka nang hindi na parte ng teritoryo mo Hindi pa siya sure sa kanyang sagot. and to project yung military power to influence the geopolitical situation sa region. I think that's my non-international relations expert definition dyan. Okay, so in the proposition that you gave me, you mentioned non-aggressive, you mentioned aggressive expansionism, correct?
Yes, Okay. very aggressive. Okay. Is there such a thing as non-aggressive expansionism? No, I don't think so. Okay. No such a Yeah. thing. Okay. Well, no such thing. So But when did the South China Sea territorial dispute started? I think it started when China claimed it. Doon nagsimula yun. So when? After the ROC, Republic of China, was formed. I'm not sure the exact date, but I think it's in. I'm not really sure. I have to Google it. So are you Ang dami niyang I'm not sure, di ko alam, di ba? so are you aware of the French claim over the Spratlys? Yes, I am aware. So But they what- abandoned it after. No. My question is, are you aware of the French claim? Yes. So when- Nandun yung Vietnam. So when did the French claim the Spratlys? Yeah, they claimed it. I don't have the exact date, but Just the ang decade. reason nila- Just the decade. I'm not really sure. I think 1800s, something like that. So the South China Sea dispute started Mhm. when? When naklaro yung dispute, yung China yung nag-claim. Kasi ang nangyari. So wait a second, Brother Ace. Mhm. You said that there was a French claim. Right. So now you're saying that the dispute happened because of China. No, kasi in any dispute, kung titingnan mo, iaakyat mo siya sa isang arbitration or a court, no? Kailangan ma-identify kung kailan nagsimula yung dispute. So when did it start? Yung dispute, yun nga, yung claim ng China, yung ROC pa, yung China which is, robot kasi ako so di ko mag-google. And, No, so brother- So, I understand. You're saying the Chinese claim, but there was also a French claim, correct? Yeah, but the French claim, number one, was invalid. Kasi Wait. Who said that it's invalid? Who said you? Is there a court that says that the French claim is invalid? I'm sorry, I misspoke. Hindi invalid. Okay? The French claimed it kasi they thought walang pagmamayari yon. And it hindi na siya relevant because the French. No. Don't say After World War II. don't say that it's relevant or irrelevant because you are not a competent authority to determine which is relevant or which claims are relevant or irrelevant. We have to stick from the facts and Correct. internationally accepted facts. Totoo yan. Does the French Yes. claim? So there was a wait a second. So do you agree that there was a dispute between France and China? Actually, no, may continuation pa ito, no, hinanap ko yung continuation, pero ayan, no, very satisfying panoorin po ng isang bangag na vlogger, BBM vlogger, ay talagang ginigisa, no. Ika nga, sabi nila, little knowledge is dangerous. Lagi niyang sinasagot kay Saz, hindi ko alam. Maybe. I'm not sure. Yan kasi, pinagpipilitan nyo talaga na magaling kayo, pinagpipilitan nyo talaga na, yung, alam mo, no, yung sinabi ni Tito Soto na, nasasaktan ako kapag merong Pilipino na hindi kumakampi sa bansa natin. Alam nyo, alangan naman na anong tawag doon? Ito-tolerate natin yung mali natin. Yung mga pinagsasabi ni Kiko Pangilinan at ni Riza Hontiveros kung ano ang knowledge nila patungkol dyan sa West Philippine Sea, alam naman nating mali-mali. Walang facts. So bakit naman natin ipaiiral yung mali, di ba? Ginigisa ninyo si Senator Marcoleta, ang talitalino niya ni Marcoleta. Di ba? Hindi nyo naiintindihan ang punto ni Marcoleta. Gusto ni Marcoleta na merong detalyadong kung ano ba talaga yung sa atin dyan. Hindi po natin bulang sinabi si Marcoleta na give up niya. Di ba? Na dapat nating i-give up yung anything there, no?
So, yun po, no? Mag-comment, mag-react po kayo doon kung anong masasabi nyo sa debate na yun. Punta na tayo sa next video, ha? Dito sa resback ni Attorney Harry Roque dito kay Auntie Claire na sinabihan siyang fake news. Ito, Attorney Harry Roque, pasok. Magandang araw po sa inyong lahat, ha. Kami po ay narito pa rin, magkakasama ni Palangga Maharlika, pero ngayon po kami nag-aayos dahil meron na namang susunod na yugto na aming pagpabiyahe. No? Anyway, pero bago po maglangyerda na naman, nais ko naman sagutin itong si Auntie Claire. Alam mo, Auntie Claire, hindi ako po pwedeng masabi na kakalat ng fake news dahil ako'y nagtatanong. Tinanong ko, may larawan akong nakita Correct. sa internet na ang Pangulo ay meron parang bag sa tiyan. Alam ko, yung bag na yan, may nakita akong ganyan na, no? Yung dating Mayor Osmeña ng Cebu City, talagang may ganyang colostomy bag ang tawag dyan. Yan ay kapag hindi na gumagana nga yung mga functions natin, pagdudumi ng tao, linalagyan na ng bag para dyan didiretso yung dumi. So ako, hindi ko sinasabi na merong colostomy bag ang presidente. Ang akin lang ay pagtatanong dahil nakalagay naman sa Article 7, Section 20 ata ng ating saligang batas na ang mamamayang Pilipino ay may karapatan na malaman ang estado ng kalusugan ng presidente kapag meron siyang seryosong pagkakasakit. Seryosong pagkakasakit. At sa akin tingin naman, kapag ang isang tao ay meron ng colostomy bag, yan ay seryoso kasi hindi na gumagana isang major organ ng ating katawan. So, Auntie Claire, huwag mong sasabihin fake news yan dahil yan po ay pagtatanong. Yan ay kasama po ng karapatan ng tao ng mamamayang Pilipino sa impormasyon, lalong-lalo na dahil ang ating bagong saligang batas ngayon, yung ating 1987 Constitution, ay nagbibigay talaga ng karapatan sa taong bayan na magkaroon ng impormasyon tungkol sa Pangulo, lalong-lalo na kung meron siyang sirosong karamdaman. So ang kailangan mong gawin ay magbigay ka ng medical bulletin. Kung sasabihin mo na yan ay kasinungalingan, bigyan mo kami ng detalye kung ano talaga yung naging sakit ni Presidente dahil lang kung bakit siya ay nagpunta sa ospital at magpagamot. No? Ang sinasabi mo nga ay yung diverculosis, no? Diverculitis. Actually, yan ang problema ng Malacanang hinahayaan nila na ang taong bayan ang mag-speculate or mag-guess kung ano ang sakit ni BBM kasi wala silang binigay na medical bulletin sa kalagayan ni BBM, di ba? So hindi nyo talaga masisisi ang taong bayan dyan. Ang alam ng marami dyan, yung diverticulitis, yung kanyang kagustuhan na i-divert ang public funds. Pero alam natin, ang diverticulitis ay may kinalaman din yan sa colon na kapag hindi yan nagamot, magkakaroon ng problema sa paglabas ng dumi ng taong bayan. Kaya nga ako inaabala nung nakita ko yung picture na parang merong colostomy bag ng presidente dahil baka nga seryoso ang kalusugan ng presidente. At nakasaad po yan sa saligang batas na talagang pag seryoso ang pagkakasakit ng taong bayan, dapat nagbibigay impormasyon sa taong bayan. Ganun pa man, nakasaad din sa ating saligang batas na pag merong seryosong kalusugan ng ating presidente, ang kanyang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs at National Security Advisor ay dapat mabigyan ng access sa presidente. Kasi nga po, yan ang mga pinaka-importanting bagay-bagay kapag ang presidente ay magkakaroon ng seryosong karamdaman na magiging dahilan para hindi na niya magampan ang kanyang trabaho bilang isang presidente. No? So, ganyan pong katindi ngayon ang karapatan ng taong bayan, no? Dahil nga doon sa karanasan natin kay Marcos Sr., yung ama ng Marcos Jr., na itinago ang kanyang seryosong kalusugan na lupus. Lupus na naka-apekto na sa kanyang kidney at naka-apekto sa kanyang kalusugan sa puso. Ang ginawa nila ay gumawa pa sila ng sariling hospital sa Malacanang, nagkaroon nga daw ng kidney transplant at nagbigay ng isang kidney itong si Marcos Jr. No? Kaya nga po, ang kalusugan ni Marcos Jr. ay talagang dapat binibigyan ng impormasyon ng taong bayan dahil isa lang ang kidney niya. Kapag nagkaroon ng infection yan, dahil dyan sa diverticulitis na yan, talagang hindi po pwedeng magkaroon ng infection ng kidney dahil kapag nangyari po yan, iisa lang ang kidney gumagana niya, wala na isang kidney niya, talagang magiging malaking banta po yan sa buhay niya. At dahilan para ang tagapagsalita ang siyang magbigay ng impormasyon at huwag i-dismiss ang mga tanong ng taong bayan tungkol sa kalusugan ng presidente na bilang fake news dahil karapatan po namin yan na malaman dahil yan po ay nakasaad sa saligang batas dahil nga doon sa ginawa ni Marcos Sr. noong panahon ng martial law na itinago ang tunay na estado ng kanyang kalusugan.
At syempre, itinago ang kanyang estado ng kalusugan dahil una-una ayaw niya mawala yung kumpiyansa ni Ronald Reagan ng mga Amerikano ng mga panahon na yon na kayang-kaya pa rin niya ibigay ang teritoryo ng Pilipinas kapag kinakailangan ng Amerika sa kanyang pagigero ng iba't ibang bansa. Lalo na ngayon sa panahon ni Presidente Trump na kinakailangan ni Trump ng unsinkable aircraft carriers pamamagitan ng mga base militar ng Pilipinas kung sakaling aatakihin di umano ng China ang Taiwan. So, importante ha, Auntie Claire, ikaw magbigay ka ng impormasyon. Huwag ka lang magdi-dismiss as fake news dahil ako, hindi naman ako magsasabi ng isang bagay na hindi katotohanan. Pero bilang mamamayan, bilang isang abogado, may karapatan ako magtanong. At ako naman po ay nagtatanong lamang. Kaya kinakailangan pag nagtanong ay bigyan ng kasagutan. Ang sabi ko pa nga, Auntie Claire, ngayon, ikaw magbigay ng kasagutan kung ano yung suot-suot sa ternik presidente. Kung yan nga ba ay colostomy bag o hindi. So ano ba? Colostomy bag ba yan o hindi? Kung hindi yan colostomy bag, sabihin mo kung ano yung suot-suot niya. Ano ba yan? Belt bag pa yan. Pero sa tingin ko, hindi siya belt bag. Dahil ang mga belt bag naman ay itim ang kulay. Usually, leather yan. Eh mukha namang hindi leather yung nakita ko sa tiyan ng presidente. At sana, wag mo naman sasabihin AI. Kasi nag-trending yung picture na yan na parang may nakitang parang sa damit ni BBM, no, yung parang barong. Hindi naman siguro barong yun, no? Pero parang office attire niya na merong anong tawag dyan? Merong nakitang parang ano ba sa Tagalog yung parang nagmakra ba, no? Dito sa tiyan, no? Tapos nagre-react si Rocky diyan, no? Na parang para machine yata 'yan para diyan magdudumi si BBM. Nagtatanong siya at ngayon sinabihan siyang sinungaling ni Auntie Claire. AI na naman yan. Kung po pwede, itaas mo yung suot ng presidente na makita namin kung meron nga nasa ilalim niyang suot-suot niyang damit. Dahil karapatan namin na kung may colostomy bag yan, ay malaman ng tao ang katotohanan. Again, ako'y nagtanong, hindi mo sinagot, dinismiss mo as fake news para kay ka pa naging tagapagsalita ng presidente. Kung hindi kami makakakuha ng impormasyon na sabi ng saligang batas, kami may karapatan. Diba? Now, kanina nasabi ko na kapag meron ng seryosong karamdaman ng presidente, kinakailangan mabigyan ng access ang Secretary of National Defense, Secretary of Foreign Affairs, at saka National Security Advisor. Kasi nga yung seguridad ng Estado, dapat mapapangalagaan yan maski merong seryosong kalusugan ng presidente. At kung talagang hindi na kaya ng presidente gumawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa ating pang-nasyonal seguridad, kinakailangan bumoto ang gabinete kung kaya pa ng presidente o di naman kaya talagang magdeklara mga doktor na hindi na kaya ng presidente para manungkulan na ang vice president. Dahil si Vice President Sara naman talaga ang pinili ni Marcos Jr. na maging kanyang katandem as Vice President, siguro naman obvious na talagang naniwala naman itong si Marcos Jr. sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte na manungkulan kung talagang ang kanyang kalusugan ay hindi na talaga ang kanyang kalusugan na maging hadlang na talaga sa kanyang pamumuno bilang isang presidente. Now, ang dahilan nga kaya binibigyan ng access ang National Defense, ang Foreign Affairs at ang National Security Advisor ay dahil wala talagang dapat maging balakid sa seguridad ng bansa maski meron ng kalusugan ang health issues ang presidente. Now, nung kailan lamang nagkaroon kasi ng debate sa Senado tungkol dun sa resolusyon na kung saan talagang kinokondena ng Senado yung mga sinasabi ng bagong ambassador ng China sa Pilipinas. Tama naman ang tanong ni Alan Cayetano, no? Kung ang Senado ay magkokondena sa mga sinasabi ng mga leaders ng ibang bansa gaya ng China, dapat man lang alam nila kung ano yung mga sinabi. Nang sa gayon, malaman kung dapat nga bang ikondena yan o dapat lamang ignorer, no? Siyempre, hindi naman masabi ni Pangilinan, the gentleman di umano from Pampanga, kung ano yung nais nilang ikondena sa mga sinasabi ng tagapagsalita ng China. Pero siyempre, linabas din ni Cayetano yung katotohanan na yung resolution na yon ay nagsimula dahil doon sa mga caricatures na pinakita ni Tariela, mga caricatures ni President Xi na nang-iinsulto at pinakita ni Tariela na naging dahilan para umalma mga China.
ang mga taga-China, no? Dahil hindi yan dapat ginagawa sa kahit kaninong presidente. Ako, may karapatan akong tawagin bangag si Marcos Jr. kasi pati sarili niyang kapatid, kinumpirma na ng bangag siya. At saka ako mismo Pilipino. Kung gusto kong insultuhin ang aking presidente na isang Pilipino rin, karapatan ko yun. Dahil ako'y Pilipino at kinakailangan talaga ang mamumuno sa Pilipino ay nasa tamang pag-iisip. So, hindi ako po pwedeng mapigilan na sabihin yon. Pero anong pagkakaiba naman kita Riela? Well, una-una po, ang naging debate ng dalawa, bagamat ako talaga ay panig doon kay Senator Alan Cayetano na sinasabi niya na kapag ang nagsalita ay isang general ng Coast Guard, dahilan yan para nga itrato ng China na yan ay isang opisyal na posisyon ng buong gobyerno. Ang hindi lang nasabi ni Senator Alan Cayetano ay yung legal na basihan kung bakit lahat ng mga salitang nanggagaling sa bibig ni Tariela ay opisyal na pulisiya ng Pilipinas, miski hindi ito galing sa presidente. Alam niyo po, sa international law, meron tayong tratado. Ang tinatawag na yan ay Vienna Convention on Diplomatic Relations, no? At saka Vienna Convention on the Law of State Responsibility. Well, hindi. Ito pala yung International Law on State Responsibility, no? Now, nakasaad po dyan sa International Law on State Responsibility na dahil nga ang isang estado, wala naman po katawan, ang estado ay gumagalaw sa pamamagitan ng kanyang mga ahente, state agents. At sino bang state agents? Hindi po sinabi doon sa international law na ang state agent ay dapat maging isang presidente. Ibig sabihin, pagdating sa panlabas na relasyon, hindi lang po presidente ang may kakayahan na magsabi kung ano talaga ang pulisiya ng ating bansa. Lahat po ng mga ahente ng gobyerno ay po pwede magsabi kung anong posisyon ng bansa. At syempre, ang isang guy ni Tariela na isang general sa Coast Guard, hindi lang po yan ordinaryong sundalo. Bagamat ang gawain ng isang ordinaryong sundalo ay gawain na rin ng Estado ng Pilipinas. Dahil po lahat ng Estado, miski siya ay enlisted man, sargento, general o gaya ni Tariela, lahat ng kanilang gawain, lahat ng kanilang salita ay gawain ng Estado ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang legal na basihan na hindi lang nabanggit ni Senator Alan Cayetano ay yung law of state responsibility. Na kapag isang ahente ang nagsalita o gumawa, yan po ay pwedeng maging gawain at salita ng gobyerno ng Pilipinas mismo. At syempre, kung ikaw naman ay tagapagsalita pa on West Philippine Sea Matters at mataas ang katungkulan sa Coast Guard, natural, yung ginawa mong pag-insulto sa pamamagitan ng mga larawan na nag-iinsulto sa kanilang presidente sa China ay gawain ng Estado ng Pilipinas. Kaya nga po, nagprotesta ang China. At sinabi nga na ang mga mamaanghang ng salita dahil hindi naman niya ginagawa sa presidente ng ibang bansa. Paulit-ulit nga sinabi ni Alan Cayetano, sa tingin niyo ba kung si Bangag Jr., miski Bangag siya, nagpakita ng karikature na high si President, yung kanyang spokesperson ni President Xi, o kaya general ng Coast Guard ng China, nagpakita ng karikature na high na miski katotohanan, ay ating tatanggapin yan? Hindi. Kasi ang presidente ay simbolo ng ating republika. Hindi gaya ng mga bansa, ng mga hari at mga reyna, na ang kanilang symbolic head ng kanilang bansa ay yung hari at reyna, ang presidente sa Pilipinas, guys, sa Amerika, ay chief executive at simbolo ng republika. So hindi dapat na na binabastos, lalong-lalo na ng mga dayuhan. Mga Pilipino, well, karapatan natin, yun ay talaga na ating karapatan ng malayang pananalita. Pero sa gaya ni Tariela na isang ahente ng Estado, isang mataas na opisyal at spokesperson pa on West Philippine Sea, na alam natin na mayroon na tayong hidwaan dyan sa China dahil nga dyan sa tinatawag nating West Philippine Sea, kapag siya'y ng insulto, yan ay gawain ng Estado ng Pilipinas. At tama lamang na magprotesta ang ibang mga bansa kasi hindi yan ginagawa sa pinakamataas na leader ng mga iba't ibang bansa, lalo na kung ang gagawa ay napakataas na opisyalis ng bansa. Gaya ni Tariela. Ulitin ko po kung nag-insulto ay ordinaryong enlisted soldier, wala pong epekto yan pagdating sa international law, sa international law on state responsibility. Lahat po ng ahente, kaya siya ay chief of staff, kaya siya ay enlisted man, kapag siya ay merong ginawang labag sa international law, yan po ay magiging akto ng Estado mismo, regardless of the rank. So sa akin po, well, kudos at binabati ko po ang aking matalik na kaibigan si Alan Cayetano dahil talaga naman pong sinapul na sapul niya kung anong mali sa ginawa ni Tariela.
Kung si Tariela po ay isang law professor, siya ay isang pribadong opisyal, lahat ng kanyang pananalita, karapatan niya yan dahil meron siyang kalayaan-malayang pananalita. Pero bilang isang spokesperson ng West Philippine Sea Matters at bilang isang napakataas na general sa Coast Guard, lahat po ng salita niya ay salita na nanggagaling sa bansa ng Pilipinas. At sa tingin ko, hindi tama na sa panahon na talagang sinusuyo natin ng mga Chino na bumalik uli at maging turista sa ating bayan, dahilan kung bakit binigyan na naman natin sila ng visa on arrival, sa panahon na nanunuyo tayo ng mga kapital dahil alam natin wala nang gusto mga kapital sa Pilipinas dahil sa perception na napaka-corrupt ng Pilipinas, hindi dapat iniinsulto at pinakamataas at sa tingin ko ngayon, isa sa pinakamakapangyarihang leader sa buong daigdig. Ngayon po siguro, kung mayroong mga makapangyarihang leader sa buong daigdig, yan po ay si President Trump at si President Xi. Siguro po, pati si President Putin, pero alam naman natin na in terms of military might, limitado ang kakayahan ng Russia dahil hanggang ngayon nga tuloy-tuloy ang gera sa Ukraine at hindi nila matalo yung Ukraine. No? So sa tingin ko, talagang pinakamalakas ng mga bansa ngayon ay bansang US at saka ang China at hindi dapat na linalapastanganan ang presidente ng isang bansa na hindi lang makapangyarihan, kundi kapitbahay pa natin. Hindi maugaling Pilipino yan na nakikipag-away sa kapitbahay. Di ba nga po, makipag-away na sa kamag-anak, huwag lang sa kapitbahay. At ang kapitbahay po ay, ang China po ay ating kapitbahay. Napakatagal na po natin nagkakaroon ng relasyon sa China. Panahon pa ni Mao Zedong. Okay? Pero wala po tayo nagkikidwaan dyan. Ni minsan, hindi po tayo nagkaroon ng digmaan sa panig ng Pilipinas at ng China. At in fact, pareho pa tayo naging biktima ng pangalawang pandaigdigan digmaan. No? At pareho tayong lumaban sa bansang Hapon. At pareho dating naging karanasan na sa ilalim ng Hapon, ang ating mga kababaihan ay dinahasa. No? At yan nga po yung kwento ng Nanking, Rape of Nanking, at saka yung mga Philippine Comfort Women na napanalo namin sa Committee on Elimination of Discrimination Against Women. Okay, so yun po ha, yun po ang resback ni Attorney Harry Roque laban dito kay Auntie Claire Castro. Okay? Alam niyo naman si Auntie Claire na basta lang siya makabanat, okay na yan para sa kanya. Na hindi niya alam na pinagtatawanan na siya ng taong bayan. Kasi alam niyo naman si Auntie Claire, magsasabi niyan kahit anong mga pinagsasabi niya na wala namang facts ang kanyang mga pinagsasabi. Okay? So ayan, you heard it with Attorney Harry Roque. Mag-comment kayo, mag-react kayo sa comment section. Anong masasabi nyo sa inyong opinion dyan? At babasahin natin yan, okay? Paki-like, paki-share itong video na ito. At subscribe na rin sa mga bago pa lang dito. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.